Good day my friend, once again welcome to Hymurax YouTube channel at magkakabit tayo ngayon ng turbo timer ng Hyundai Accent diesel engine. Tingnan natin yung wiring harness ng HKS na turbo timer na gagamitin ko. Mayroon siyang 5 wirings, red, blue, green, gray at yung black. At ituturo ko sa inyo kung ano yung mga supply nito at saan ito natin ikakabit. Binunot ko na rin ang ignition connector ng cylinder ng Hyundai Accent. At yung kanyang connector ng cylinder ay mayroong 6 na wire. Okay, ang unang ikakabit natin ay ito yung green. Ang green mula sa module ay nakakabit yan sa ignition switch. At ang ignition switch ng cylinder sa connector ay kulay red. Dalawa ang ignition supply ng Accent. Yung kulay red at kulay pink. Yun yung ignition 1 at ignition 2. Okay, tipa natin. Yung mula sa turbo timer na kulay green ay yun ang ignition at kakabit natin sa ignition din na kulay red sa ignition switch ng Accent. At itong kulay red from turbo timer ay B+ yan. Battery ang isusupply natin dyan. Kaya ang B+ ng Hyundai titest natin. Okay, nakita ninyo umiilaw yung test light, ground, nakalagay sa ground yung dulo niya at yan yung B+, kulay green ang kanyang B+, kaya yung Hyundai Accent ay kulay green ang positive niya, ang B+. Kaya kakabit natin yung kulay red mula sa turbo timer. Okay, kaya hindi magkapareho sa Japan na power supply operation yung color coding. Kaya sa Korean ay iba rin yung color coding nila. Okay, kaya tipa natin. Ngayon ay test natin ulit yung sa battery green. Okay, mayroon siya. Kaya nakabit na natin yung green ay positive at ikakabit sa red ng turbo timer na kulay red. At yung accessories ay yun yung kulay blue mula sa module, kulay blue yan, ikakabit sa kulay yellow dyan sa ignition switch. Yan yung accessories. Okay, kaya kompleto na yung wirings natin. Yung kulay gray sa handbrake yan, pero inattach ko sa kulay black na maliit na wire. Ito yung body ground. Actually, yung gray ay body ground din yan, pero naka-attach sa handbrake switch na body ground. Kaya i-attach na lang natin sa kulay black. Ngayon, i-switch on natin. Tingnan natin kung gumagana ang kanyang turbo timer. Nakita ninyo, umilaw. Start natin, gumagana yung turbo timer. What we are going to do is to adjust, iset natin ang kanyang timer ng 30 seconds para madaling ma-off. At tingnan natin kung namamatay yung engine kahit na i-switch na turn off natin yung ignition K. Alisin natin yung ignition K. Tingnan natin kung patuloy na umandar. Nakita ninyo yung kanyang tachometer ay nasa itaas na umaandar siya. Kaya ngayon ang gagawin natin, turn off natin, umaandar pa rin siya na nakita natin. Ngayon antayin natin kung binunod ko yung cylinder K at antayin natin hanggang countdown ng 30 seconds kung namamatay yung kanyang engine. At kapag namamatay, ibig sabihin ay nakabit natin
na connection natin ng eksakto ang turbo timer. Okay, namatay siya at nakita ninyo na okay yung ating connection. Kaya hindi naman mahirap magkabit ng turbo timer ng diesel engine. Kaya nakabit ko na yung kanyang cover at nandito na rin yung keys na turbo timer na ilabas na natin. At ngayon, i-start natin ulit at tingnan natin kung gumana ng maayos. Final check bago natin i-off ang engine. At tingnan natin kung ma-off siya. Tanggalin natin yung kanyang key sa ignition switch, turn off. At nakita ninyo ay binunot ko na yung susi pero gumagana pa rin ang kanyang engine hanggang sa mag-countdown ng 30 seconds at kapag namatay, ibig sabihin ay gumana ito ng maayos at nakakatulong ito doon sa ating intercooler turbo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking Hi Morax video tutorial YouTube channel at pinahalagahan ko po ang inyong panonood sa aking mga video. Okay, so yung subscribe ninyo ako mga friend at para updated kayo sa aking mga video sa susunod. Ingat po kayo palagi.